Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Kakatapos lang ng duty ko kaya medyo nagkaroon po ako ng time para mag-vlog. Ang topic ko po kasi ngayon ay may connection dun sa nag-viral na video ko tungkol sa masturbation. So may nagtanong doon, may nag-comment doon sa video na yon. Ang tanong niya, ma'am, nakita ko po kasi ang anak ko na hinahawakan yung private area niya. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pagagalitan ko ba siya? Anong gagawin ko? Papahiyain ko ba? Okay, nagpa siya po ako na talakayin ang topic na ito dahil alam ko po na hindi lang si sir ang may tanong nun, kundi marami rin sa inyo ang gustong itanong yon pero medyo siguro nahihiya lang. Kaya ngayon, tatalakayin po natin. Okay, tanungin ko muna po kayo, okay? Para sa inyo, okay lang ba kung i-discuss po natin sa mga bata ang tungkol sa masturbation? Please comment below po para malaman ko po yung side ninyo. Okay, bago ang lahat, gusto ko muna i-welcome ang lahat ng mga bagong subscribers ko. Salamat po sa walang sawa ninyong panonood at pagsuporta sa maliit na channel na to. Kaya hopefully, ang channel na ito ay maging daan para makapagbigay pa po ako ng munting mga biyaya dun sa mapipili po nating bibigyan. Kaya sana po kung makikinabang po kayo sa mga video ko, please subscribe and like my video at i-share nyo na rin po sa iba. Ang masturbation ay hindi dapat nagiging komplikado lalong-lalo na pagka ino-open up natin to sa mga bata na maliliit. Kasi wala naman silang idea tungkol sa pagsasarili at sa orgasm yan, sa climax. Ang alam lang po nila is pag hinahawakan, yung private area nila is nakaka-relax at nakakasarap sa kanilang pakiramdam. Ayan, kaya gusto kong malaman din ng mga magulang na kapag ang edad ng bata ay 2 to 6 years old, meron pong mga normal sexual behaviors na hindi nila kailangang ikabahala. Expect mo na yung anak mo is hahawakan niya yung private area nila, yung private parts nila in public, pwede rin in private. Normal lang din na tinitignan nila or hinahawakan nila yung private area ng kalaro nila or yung bago nilang kapatid. Normal lang din na pinapakita nila yung genitals nila sa iba, sa mga kaibigan nila. At kung nagtataka kayo kasi sinisilipan nila kayo na nakahubad or gusto nila makita na nakahubad din yung mga kalaro nila, it's normal. Ganitong behavior ng bata ay harmless at out of curiosity kaya nagagawa nila yon. Napakahalaga ang part ng magulang or mga nakatatandang mga kapatid para ituro sa mga ganitong edad na mga bata kung ano yung tama at mali para ma-guide sila sa normal sexual development nila. Kailangan aware din ang mga magulang kung ano ba yung mga behavior ng mga anak nila na nag-i-indicate ng merong problemang sexual. Bukod sa dapat malaman ng magulang kung ano ba yung normal na ginagawa ng mga bata, dapat alam din nila yung hindi normal. Yung mga hindi normal na sexual behavior ng bata. Kapag hindi na nila ito nakokontrol, napakahalaga na magpa-check up po kayo sa mga pediatrician para malaman ninyo ang inyong gagawin. Yan, balik po tayo sa tanong nung nag-comment. Ano daw ang gagawin niya pag nahuli niya ang anak niya na nagsasarili? Yan, napakahalaga na wag mong papahiyain ang anak mo kapag nakita mo siya na nagsasarili, especially mga 8 years old and below. Maaari mong sabihin sa kanya na alam ko masarap pag hinahawakan mo yung mga private parts mo, anak. Pero dapat ginagawa mo yan in private, katulad na lamang ng paliligo, pagbibihis, paghuhugas ng pupu o kaya naman pag-ihi. Siyempre, di pwedeng ma-expose ang iyong private parts sa iba. Napakahalaga na idiin mo yan sa iyong anak na yung paghawak sa private parts ay dapat private din, nakatago sa loob ng kwarto or sa CR. Yan, kapag ang edad ng bata ay 8 years old and below, yung topic ninyo ay mag-revolve lang tungkol dun sa paghawak sa katawan. So, hindi mo muna pwedeng i-topic sa kanya ang tungkol sa masturbation kasi hindi naman nila maiintindihan pa yon. So, sabihin mo sa kanya na normal lang na hawakan ng atin pong private parts, pero dapat ginagawa yan ng nakatago. Hindi dapat yan nakikita ng iba. Ang mga bata talaga ay inosente. So, ginagawa lang nila yung paghawak sa kanilang genitals para sila ay ma-relax or
gumanda yung pakiramdam nila. Kaya maaaring ang ilan sa inyo, nagsumbong yung teacher na one time nakita nung teacher yung bata na hinahawakan yung private parts habang umiidlip, habang nagpapahinga. So napakahalaga na malaman din yan ng mga magulang para alam nila na dapat ba nilang gabayan or pagsabihan yung anak nila na once na hinahawakan nila yung private parts nila ay dapat gawin yon ng patago. Paano naman kung yung bata ay medyo nagkaedad na, katulad ng puberty stage, diyan nangyayari yung mga pagbabago sa katawan nila? Paano natin i-discuss yung tungkol sa masturbation? So, ina-advise na yung mga magulang is continue lang na i-discuss or idiin nyo sa kanila na ang paghawak sa kanilang mga sarili ay natural or normal lang at hindi yun karumihan. Pero kung yung bata ay medyo nagkaedad na talaga at hindi natin talaga naiiwasan, expose na yan sa TV, yung mga sex act, hindi talaga natin maiiwasan yan kasi talagang pagdadaanan yan ng mga bata. Continue pa rin na emphasize natin sa kanila na ang pagsasarili ay isang safer sex option. Continue pa rin natin na idiin sa kanila na hindi pa talaga panahon para sila ay makipagtalik sa ibang tao. Emphasize din natin sa kanila na napakahalaga muna ng pagiging stable, pagkakaroon ng maayos sa trabaho, bago magkaroon po ng boyfriend-girlfriend, at ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawa. And yung pagsasarili or yung masturbation ay isang paraan para ma-explore mo muna yung sarili mong katawan. So kung mapapansin nyo, napakahalaga po talaga ng open communication ng magulang at sa anak. Kung yung magulang ay napapansin niya na ang kanyang anak ay naghahawak sa kanyang genital area, yun ang pinaka-signal or sign na dapat natalakayin or i-open up na magulang ang tungkol doon. Hindi dapat nakikita ng iba ang iyong private parts at never siyang pumayag na hawakan ng ibang tao ang kanyang private parts. Ituro sa kanila na hindi dapat nakikita ng iba ang kanilang genitals. At matuto rin sila or malaman nila kung ano ba yung good touch at yung bad touch. Pag sinabing good touch, ito po yung mga ways ng paghawak sa isang tao na nagpapakita ng pag-iingat at pag-aalaga sa kanila. Katulad ng pagyakap, paghawak ng kamay at pagpapalit ng diaper. Ang bad touch naman ay yung mga bagay na ayaw mong ginagawa sa'yo at gusto mo na siyang pigilan. Katulad na lamang ng pagsipa, pagpalo, o kaya naman yung paghawak sa mga private parts. Dapat turuan mo siya na magsalita or magsabi ng ayaw niya or wag siyang hawakan. Ito yung 5 tips kung paano makausapin ng mga bata tungkol sa pagsasarili. Unang tip, dapat itinuturo mo na siya ng maaga kaysa sa huli na kung kailan nakita mo na siya or nahuli mo na siya na nagsasarili. Pag-uusap nyo dapat umiikot lamang dun sa tinatawag na self-exploration, yung curiosity nila sa katawan nila. Na ang paghawak nga sa private part nila ay nakakapagbigay ng relaxation and feel good. Huwag mong hakayaan na kung kailan nahuli mo na sila tsaka mo palang i-open up yung ganitong topic. Kasi syempre mahihiya na sila, magiging awkward na yung conversation, at ang nakakalungkot lang minsan is umiiwas na yung mga bata at nagiging aloof na sa inyo. Kaya ang turo nga po sa mga magulang ay gamitin ang bawat pagkakataon at magturo sa anak. Ano man ang iyong ginagawa, nakahiga, kumakain, nagluluto, naglalakbay patungo sa school, or kahit na nag-exercise, or kahit na ano ang iyong ginagawa. Okay, gamitin mo daw ang bawat pagkakataon na magturo sa iyong anak ng mga kabutihan para hindi siya maligaw. Pangalawa, kapag nakikipag-usap ka raw sa anak mo tungkol sa ganitong mga usapin na very sensitive, ay dapat seryoso ka at iwasan mo ang tumawa. Dapat ka panipaniwala yung pagsasalita mo sa kanila. Iwasan mo yung mag-joke sa mga panahong ito kasi sensitive topic nga po ito. Kailangan siguraduhin mo na yung anak mo ay hindi mapapahiya or magiging awkward sa ganitong mga conversation. Yan ang isang tip daw po kung hindi mo kaya yung magseryoso ng mukha is kausapin mo daw siya tungkol sa topic na ito, tungkol sa masturbation, habang nagda-drive or habang naglalakad or habang naglalaro kayo ng game yan. Para maging cool, parang wala lang. Para matanggap niya agad ng maayos at hindi siya mahihiya or ma-awkward sa ganitong usapin. Fortunately, pag nahuli mo na siyang ginawa yung masturbation, pangatlong tip, iwasan mo na siya ay papahiyain. Kasi namulat tayo sa mga kasabihan na ang pagsasarili daw ay nakakahiya at tutubuan ka daw ng buhok sa palad mo.
o kaya mabubulag ka, o kaya masama kang babae kapag ginawa mo yan. Siyempre, yung mga ganyang mga statements is wala namang basehan. Kaya idiin mo sa kanya na ang paghawak sa sarili ay hindi nakakahiya, ito ay normal. Pero ginagawa in private. Kasi walang magandang idudulot kapag pinatigil mo siya, pinahiya mo siya, pinagalitan mo siya dahil nag-masturbate siya. Possible magiging malayo na yung loob niya sa'yo at takot na siyang magsalita or mag-open up ng mga problema niya sa'yo pagdating ng panahon. O kaya naman lalayo na yung loob niya sa'yo. Sa iba na siya magsasabi ng mga problema niya. Pang-apat na tip, napakahalaga na ipagdiinan mo talaga paulit-ulit ko itong sinasabi na ang importance ng privacy kapag hinahawakan ang private parts or genitals. Mo sa kanya kung alin ba yung mga private parts na dapat ang mga private parts ay nakatago at hinahawakan lamang or naka-expose sa kwarto mo o sa CR. And lastly, ituro mo rin sa kanya ang kahalagahan ng consent or pagpayag na hawakan ng iba ang kanilang katawan. Hindi pwedeng kung sino-sino na lang ang papayagan niya na humawak sa kanyang katawan. Ganon din naman sila sa iba. Hindi nila pwedeng hawakan ang private parts ng kapwa nila nang hindi sila pinapayagan. At kapag pinagsabihan sila na itikil, hindi sila dapat magpumilit. Napakaraming dapat ituro sa mga bata para magkaroon po sila ng healthy at normal na sexual development. So bilang konklusyon, napakahalaga po pala ang paggabay at pagtuturo ng mga magulang sa kung ano ba ang normal na dapat iasal ng mga anak tungkol sa paghawak sa kanilang katawan, tungkol sa pag-explore sa kanilang mga private part at tungkol sa pagsasarili. Dapat maging seryoso yung magulang at kapanipaniwala at dapat pinagtsatsagaan na turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak para mag-guide po sila sa tamang desisyon at maging maayos yung kanilang paglaki sa larangan ng sexual development. Yan, hanggang dito lang po muna ang maibabahagi ko. Sana'y natuto po kayo at kung may mga comments po kayo, sana'y i-comment nyo po sa baba para mabasa ko po at maaaring magawan din po natin ang topic sa mga darating pang panahon. Maraming salamat po sa panonood at lagi ko pong sinasabi na prevention is better than cure. Mas maganda maaga pa lang ma-address na natin yung problema para hindi ito lumala. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayo.